Ang tatlong biik. Sa isang malayong bayan, ay may tatlong magkakapatid na biik. Isang araw ay biglang naisipan ng magkakapatid na magtayo ng kanya-kanya nilang bahay. At dahil dito tuwang-tuwa ang kanilang mga magulang sa nais gawin ng magkakapatid. Kinaumagahan, nagsimula na ang tatlong biik sa paggawa ng kanilang bahay. Pinaalalahanan naman sila ng kanilang mga magulang. Mga anak, dapat ay matibay ang inyong mga bahay. Lalo na at nandyan lang sa tabi-tabi ang salbaheng lobo. Mag-iingat kayo. Pagkatapos magbili ng kanilang ina, ay tuluyan ng tinungo ng mga magkakapatid ang lupain na pagtatayuan ng kanilang mga bahay. Nag-umpisa na ang panganay na biik sa paggawa ng kanyang bahay, naisipan niyang gumawa ng bahay gamit ang mga dayami. Samantalang, ang pangalawang biik ay napiling gumamit ang mga sanga, kahoy at pawid. At ang maliit na biik naman ay napagdesisyonang magtayo ng bahay gamit ang bato. Araw-araw ay walang kapaguran ang mga magkakapatid sa paggawa ng kanilang mga bahay. Nagdaan pa ang mga araw ay patuloy-tuloy lamang sila sa kanilang ginagawa. Isang umaga, natapos na rin ng panganay na biik ang kanyang bahay. Masayang-masaya ito, tinungo niya ang direksyon ng pangalawang biik. Kapatid, kamusta ka na? Ako ay naparito upang bisitahin ka at nais kong ibalita na tapos ko na ang aking bahay. Ito ay gawa sa dayami at sigurado akong matibay ito, hindi ito kayang patumbain ng lobo. Mabuti naman ako aking kapatid. Masaya ako para sa iyo dahil tapos mo na ang iyong bahay. Ang akin naman ay malapit na ring matapos, sigurado akong bukas ay tapos ko na ito. Mabuti kung ganun, maiwan na muna kita aking kapatid at pupuntahan ko muna ang ating bunsong kapatid. Tuluyan nang ang tinungo ng panganay na biik ang lugar ng kanilang bunsong biik. Bunso, anong nangyari at bakit tila ikaw ay nahihirapan ka sa paggawa ng iyong bahay? Masyado kang mabagal gumawa ng iyong bahay. Ako ay tapos na at ang ating kapatid ay patapos na rin. Samantalang ikaw ay mukhang matatagalan pa. Oo, aking kapatid, medyo matagal ito. Minabuti ko kasing patuyuin muna ang pundasyon ng aking bahay para masiguradong matibay ito, kapatid. Masyado kang nagpapakahirap dyan at isa pa bato pa ang ginamit mo. Tapos na ang aking bahay at ang isa nating kapatid ay paniguradong matatapos na niya ang bahay niya bukas. Bilisan mo dyan at baka mamaya ay abutin ka na ng siyam-siyam dyan. Gayahin mo ako, mabilis kong natapos ang aking bahay. Huwag kang mag-alala, kapatid ko, matatapos ko din ito. Nais ko lang makasiguro na maayos ang pagkakapatong-patong ng mga bato sa paggawa ng aking bahay para mas matibay ito. O siya, sige na at ako ay uwi na. Hindi na kita gagambalahin pa sa paggawa ng bahay mo, bunso kong kapatid. Pasensya ka na rin at hindi kita matutulungan sa ngayon dahil nais ko ding magpahinga na rin. At tuluyan nang umuwi ang panganay na biik, habang ang bunsong biik naman ay patuloy lamang sa paggawa ng kanyang bahay. Lumipas ang araw ay natapos na rin ng bunsong biik ang kanyang bahay. Isang gabi, ay nagawi ang masamang lobo sa lugar ng mga magkakapatid. Napansin naman ito ng panganay na biik. Hindi nakitaan ng anumang pangamba ang biik, tiwala siyang matibay ang kanyang bahay. Ngunit sa hindi inaasahan bigla itong napatumba ng lobo. Mabilis na tumakbo ang panganay na biik, agad niyang tinungo ang tahanan ng pangalawang biik. Anong nangyarin sa iyo aking kapatid? Bakit ikay nagmamadali? Kapatid, nandito sa lugar natin ang salbaheng lobo. Nasira niya ang aking bahay. Huwag kang mag-alala kapatid ko, tiyak kong mas matibay ang ginawa kong bahay kaysa sa iyo. Hindi masisira ng lobo ito. Kampante naman ang dalawang magkapatid na biik, at pagkaraan ng ilang oras ay natuntunan ng lobo ang bahay ng pangalawang biik. Pagkadating niya ay inumpisahan na niyang wasakin ang bahay. At dahil dito laking gulat ng dalawang magkapatid na biik, agad-agad naman silang umalis at tinungo na ang bahay ng kanilang bunsong kapatid. Agad namang pinatuloy ng bunsong biik ang kanyang mga kapatid. At hindi nagtagal ay maririnig na ang mga yabag ng lobo. Nanginginig na sa takot ang panganay at pangalawang biik, samantalang ang bunsong biik ay tahimik lamang na nagmamasid. Tuluyan ang narating ng salbaheng lobo ang bahay ng pangatlong biik, kitang-kita ng mga ito kung paano tinatangkang sirain ng lobo ang bahay. Sinubukan ulit ng lobo na sirain ang bahay, pero wala pa rin. Makalipas ang ilang oras, tuluyan ang bumigay ang salbaheng lobo, pagod na ito at minabuti na lamang niyang umalis sa lugar ng mga biik. Samantalang, sa loob ng bahay naman ay masayang-masaya ang tatlong biik nang tuluyan ng umalis ang lobo. Bunso, tunay ngang ang iyong bahay ay napakatibay, hindi man lang ito na kayang sirain ng lobo. Pagpasensyahan mo na rin ako dahil hindi kita tinulungan noon. Nahihiya man ako sa aking nagawa sa'yo. Salamat sa pagpapatuloy mo sa amin dito.
Salamat bunso, at dahil dyan, gagamit na ako ng mga bato sa paggawa ng aking bahay. Kung maaari sana, ay dito na muna kami magpalipas ng gabi aking kapatid. Kayo ay lubos kong tinatanggap sa aking munting tahanan. Dumito kayo hanggat gusto nyo, at tutulungan ko din kayo sa paggawa ng inyong bahay. Alam ko naman na matagal talaga ang paggawa ng bahay na gawa sa bato. Tingin ko ay hindi na rin babalik pa sa ating lugar ang lobo. Masaya ang bunsong biik sapagkat hindi napatumba ng lobo ang kanyang bahay. Hindi nagtagal ay minabuti ng matulog ng mga tatlong biik. Samantala, ang salbahing lobo naman ay hinihingal na ito sa pagod. Tuluyan ng nilisan ng lobo ang lugar ng mga tatlong biik. At dito na nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli. Huwag kakalimutang mag-like, share, at subscribe. Salamat!